Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ronaldin Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Hinihinalang marijuana na kumpiska sa bypass operation sa Iloilo City. Suspect, illegal na droga at baril, arestado sa San Narciso, Quezon. At agarang pagtugon, ipinamalas ng Benguet PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang individual matapos makumpiskahan ng iligal na droga at ipinagbabawal na baril sa isinagawang search warrant operation sa San Narciso, Quezon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jessie Chris Obero. Estado ng mga tauhan ng San Narciso Municipal Police Station ang isang 41 anyos na suspect sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Ginhalinan, San Narciso, Quezon Province. Nasamsam sa operasyon ang 23 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga ng 99,960 pesos, 2 baril, mga bala at iba't ibang drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, pinuri ni Police Colonel Romulo A. Albesia, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ayon pa kay Police Colonel Albesia, makakaasa na papalawakin at paiigtingin ang kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad, partikular na sa iligal na droga at mga loose firearms. Dagdag pa ni Police Colonel Albesia, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ng Quezon PPO upang masiguro ang kaligtasan at katahimikan ng mamamayan sa buong lalawigan ng Quezon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Mabilis na responde ang mga tauhan ng La Trinidad Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang ginang na nawalan ng malay sa naturang bayan. Ang magandang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Ruffin Jude Suaya. Nagpamalas ng agarang pagtugon ng mga kapulisan ng La Trinidad Municipal Police Station matapos makatanggap ng report tungkol sa isang ginang na nawalan ng malay sa Middle Bayabas Pico, La Trinidad, Benguet nito lamang Oktubre 15 taong kasalukuyan.
Rumisponde naman agad ang mga tauhan ng La Trinidad MPS matapos nilang matunton ang lokasyon nito at dito ay nakita nila ang babaeng nakahiga, kaya naman nang magkaroon ito ng malay ay maingat nila itong tinulungan at inalalayan, pinaupo, pinatayo at pinaglakad papunta sa mobile car at dinala sa Benguet General Hospital para sa agarang medikal na atensyon. Ito ay ilan lamang sa mga mabilis at maayos na pagtugon ng kapulisan ng Benguet na sumasalamin sa kanilang buong katapatan sa paglilingkod, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa pagliligtas ng mga buhay at pagtiyak ng kaligtasan ng publiko sa lahat ng oras. Mula dito sa Camp Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Judswaya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Suaya. 2 individual ang naaresto sa sinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Zambales PNP kung saan nasamsam ang tinatayang 170,000 halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Janice Bulahaw. 2 individual ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Subic Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joey Luis I. Lo Jr., Chief of Police katuwang ang Zambales PDEA at ang iba't ibang uri ng kapulisan ng Zambales sa Purok 6A, Barangay Calapakwan, Subic, Zambales. Kinilala ang mga suspect na sina alias Ganggang, 32 taong gulang high-value individual, residente ng Muslim Compound, Purok 6B, Barangay Calapakwan, Subic, Zambales. At si alias Boy, 44 taong gulang construction worker, residente ng Santa Monica Subdivision, Barangay Santo Tomas, Subic, Zambales. Ayon sa ulat, naganap ang transaksyon kung saan nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa pangunahing suspect na si alias Ganggang. Kaagad silang inaresto ng mga operatiba matapos ang matagumpay na palitan ng mark money. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 170,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 24.5 gramo, kasama ang 500 peso mark money, ilang kagamitan sa drug paraphernalia at isang unit Yamaha Mio Soul I na kulay dark green at black. Ang mga suspect ay dinala sa Subic Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 upang matiyak ang mas ligtas at mapayapang pamayanan sa gitnang Luzon. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Matagumpay na sinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang programang Pailaw ni Mamang Pulis at outreach activity sa Barangay Santa Rosario, Sigay, Ilocos Sur bilang bahagi ng kanilang advokasiyang magatid ng serbisyo at pag-asa sa mga liblib na komunidad. Yan ang balitang atid ni Police Corporal Rafi Veloria. Tagumpay na sinagawa ng 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang programang Pailaw ni Mamang Pulis na sinabayan ng isang outreach activity sa Barangay Santo Rosario, Sigay, Ilocos Sur. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant Paquito C. Barrientos sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Johnny G. Fataek, Acting Company Commander ng 103rd Maneuver Company, katuwang ang RPSB team ng RMFB-1 at Sigay Municipal Police Station. Bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga mamamayan, 2 solar lights ang naitayo sa mga madidilim na bahagi ng barangay. Layunin nito na mapalakas ang seguridad sa lugar at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente sa gabi. Kasabay ng proyektong Pailaw ay ang pamamahagi ng mga simpleng grocery pack para sa mga residente, libreng gupit at feeding activity para sa mga mag-aaral ng Namating Elementary School. Ang mga serbisyong ito ay bahagi ng adhikain ng kapulisan na mapalapit sa komunidad at maipadama ang tunay na malasakit sa mga mamamayan lalo na sa liblib na lugar. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa isinagawang aktibidad na itinuturing nilang isang malaking hakbang tungo sa isang mas maliwanag,
ligtas at maasikasong pamayanan. Patunay ito na ang mga kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang rin sa pag-unlad ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Viloria. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Isang child in conflict with the law ang arestado sa isinagawang bypass operation sa Iloilo City matapos makumpiskahan ng halos 3 kilong marijuana. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nasamsam ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 4 ang mahigit 2.98 kilograms ng tuyong dahon ng suspected marijuana at 15 gramo ng high-grade marijuana mula sa isang minor de edad sa isinagawang bypass operation nito lamang ika-15 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Zone 3, Barangay Kumpanya Central, Molo, Iloilo City. Ang arestado ay isang child in conflict with the law o CICL na nakilalang si alias Toto, 16 na taong gulang at residente ng Iloilo City. Na-recover sa operasyon ng 4 na piraso ng self-selling transparent plastic bag na may lamang inihinalang tuyong dahon ng marijuana na may halong fruit toppings, isang self-selling purple plastic bag na may lamang hinihinalang marijuana at 2 malalaking self-selling transparent plastic container na may lamang hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na may fruit toppings, mga bypass money at iba pang mga non-drug item. Pinuri naman ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng PRO6, ang mga operatiba ng Iloilo City Police Station 4 sa matagumpay na operasyon. Ang pagkakasangkot ng isang minor de edad sa kasong ito ay lubhang nakakabahala at nagsisilbing paalala na kailangan ng mas mahigpit na paggabay at kamalayan sa ating mga kabataan. Ang naturang minor de edad ay kasalukuyang nasa kustudiyan na ng City Social Welfare and Development Office sa Balay Dalayunan sa La Paz, Iloilo City. Ang kaukulang pagsasampa ng kaso ay sinagawa alinsunod sa umiiral ng mga batas at patakaran para sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga tungo sa isang ligtas na komunidad para sa lahat, alinsunod sa isinusulong ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Nagatid ng tulong at pag-asa ang mga tauhan ng PNP Bohol para sa mga biktima ng lindol sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods sa San Remigio, Cebu. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Annalyn Canoog. Ng Bohol Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Patricio Digay Jr. sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, Chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit, ang patuloy nitong malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods sa mga residente ng Sitio Tamban, Barangay Cayam, San Remigio, Cebu na matinding naapektuhan ng nakaraang lindol. Isinagawa ang relief operation itong 15 na Oktubre sa taong kasalukuyan bilang bahagi ng tuloy-tuloy na humanitarian efforts ng PNP upang maibsan ang hirap na diranas sa mga pamilyang nasalanta. Kabilang sa pinamahagi ang mga pagkain, inumin at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang naturang aktibidad ay katuwang LV Travel and Tours and Transportation Services na nagbigay suporta sa paghatid ng tulong. Ang pagkilos na ito ay malinaw na patunay ng bayanihan spirit, ang diwa ng pagtutulungan at malasakit ng bawat Pilipino sa panahon ng krisis. Itinatampok ng relief mission ng core values ng Philippine National Police, makatao at makabansa na naglalayo hindi lamang panatiling kapayapaan at kaayusan, kundi may taguyod din ang kapakanan ng bawat mamamayan, lalo na sa mga panahong nangangailangan sila ng tulong. Sa kabuuan, nanatiling matatag at tapat ang Bohol Police Provincial Office sa kanilang tungkulin bilang haligi ng pag-asa at suporta sa mga mamamayan at patuloy na pinapakita ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog.
Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakaligtas sa kamay ng batas ang isang drug suspect matapos siyang maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Valencia City, Bukidnon. Nakatutok dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, City Drug Enforcement Special Unit Team, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Toto, lalaki 26 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 4 na pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang .38 pistol na may 2 bala. Mahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Walang takas ang isang street-level drug pusher matapos mahuli sa isang bypass operation ng mga otoridad sa Davao Oriental. Nakibalita dyan si Patrolwoman June Mary Joy Rupit. Isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga, isang individual ang naaresto ng mga otoridad sa bisa ng isang joint anti-illegal drugs operation na isinagawa nitong Oktubre 16 sa Purok 4, Barangay Poblasyon, Governor Generoso, Davao Oriental. Kinilala ang suspect na alias Dams, 34 anyos, residente ng Purok 1-A, Barangay Nangan, Governor Generoso, Davao Oriental. Ang operasyon ay pinangunahan ng Police Drug Enforcement Unit, Davao Oriental Police Provincial Office, katuwang ang mga tauhan mula sa Governor Generoso Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Sa nasabing operasyon, nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 8 gramo na hinihinalang shabu na may tinatayang standard value na 54,400 pesos. Ang suspect ay agad na dinala sa Governor Generoso Municipal Police Station para sa karampatang dokumentasyon at sa kasalukuyan ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na pagkakahuli sa suspect ay malinaw na nagpapakita ng dedikasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril at iligal na droga sa ikinasang search warrant operation ng Banga PNP sa South Cotabato. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng illegal na baril at droga ng mga tauhan ng Banga Municipal Police Station sa Purok Spring, Barangay Dirilon, Banga, South Cotabato. Kinilala ang suspect na si alias Bobong, 50 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Isinigawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kung saan na-recover sa bahay ng suspect ang isang kalibre 45 pistol, mga balat at 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo na nagkakahalaga ng 20,400 pesos. Dinala sa Banga Municipal Police Station ang suspect at ang mga ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act
at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Layunin ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng batas, paglaban sa kriminalidad at pagbibigay proteksyon sa mamamayan habang isinusulong ang tiwala at kooperasyon ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Ipinamalas ng Agusan del Norte 1st Provincial Mobile Force Company ang tunay na diwa ng serbisyong tapat at makatao sa kanilang pakikisa sa Agus Serbisyo Caravan 2025 na ginanap sa Barangay Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Karen Malilin. Nakiisa ang mga tauhan ng Agusan del Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa isinagawang Agus Serbisyo Caravan Program na ginanap sa Barangay Simbalan, Buena Vista nito lamang Oktubre 13 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Emerson L. Alipit, Force Commander ng Agusan del Norte 1st Provincial Mobile Force Company na dinaluhan din ni na Police Colonel April Mark C. Yang, Police Lieutenant Colonel Marisan L. Estrada at Police Major Carter M. Yampa bilang suporta sa programa ng pamahalaang panlalawigan. Naghandog ang mga kasapi ng libreng gupit, serenata ng Agusan del Norte PPO Band, performance ng PNP mascot at pamamahagi ng IEC materials ukol sa ICLIP, kahandaan sa lindol, kaligtasan sa sunog at anti-criminality campaign. Patuloy na ipinapakita ng Agusan del Norte 1st Provincial Mobile Force Company ang kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad at dedikasyon sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na pamayanan, alinsunod sa adkain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 69 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tatas Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.